So magandang tanghali mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Talamban, Cebu City. By the way mga kababayan, so magko-comment po tayo tungkol dito sa Davao. Parang napainit ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa mga kababayan. So by the way mga kababayan, before tayo magpatuloy sa pag-comment, so hingi ko lang sa inyong puso bilang pag-subscribe lang sa akin, hindi pa nakapag-subscribe sa akin, then like and share ang aking video mga kababayan para magpatuloy ang ating kausa bilang DDS supporters mga kababayan. Para ito malaman ng ating ibang pang kababayan na mas marami tayong nakikinig, nakikinig sa anumang mga bagay na pwede nating suportahan. Ito by the way mga kababayan, ito ang mainit na issue. Ito sa paglagay ko mga kababayan, ito ay unang movement pa lang ito unang movement. Ito ay may plano pala na ang administrasyong Bongbong Marcos na sususpendehin si Mayor Baste. Mayor Baste Duterte. Pagkatapos noon, kung walang reaksyon ang mga tao, isusunod si PRRD. Yun ang nakalagay sa plano nila. Sa mga plano nila, kapag may mag-react, siguro hindi nila matutuloy kasi marami ng like. Ito napainit ang issue. Sa palagay ko mga kabayan, itong maisog, hindi naman ito ginaganap bilang talaga ito ay maisog. Ginaganap ito, ginawa ito bilang grupo ng maisog, bilang simpati ng ating mamayan at iparinig doon sa Malacanang na ito ang kanaming hihinanaing. Maisog rally means walang matapang ka magpahayag sa inyong nasa saloobin, na walang anumang mga bagay na pwedeng ikasisira sa ating bansa. Yun ang tinatawag na maisog mga kabayan. Kaya nga maisog, so kailangan matapang ka, pero ang administrasyon nilagyan lang ito ng masamang epekto ng kailan, masamang imahin kasi gusto nila nga wala talaga magrarally sa kanyang administrasyon. Yun at talaga mga kabayan. Pero paano yan? Meron naman talaga mga bagay na hindi lahat na ginagawa natin ay sumusunod yung tao. Nagsimula ito na ginagawa ng yung first cousin na baguhin ang saligang batas, kasi dito nagsimula. Nagawa ito ng maisog group, nabuo ito ng maisog group kasi itong saligang batas ay babaguhin na may plano sila nga si President Bongbong Marcos ay talagang magpatuloy sa kanyang gawain, kasi nabanggit niya ito sa kanyang mga speech na ito ay magpapatuloy pang matagalan. So may ibig sabihin yun mga kababayan, di ba? Pwede siya magpatuloy, pwede hindi, kasi tinitingnan pa niya ang sitwasyon ng data ng survey. Yun ay palagi siyang lagapak sa survey, mababa ang kailang survey. Kaya gumagawa sila ng paraan para siraan ang mga Duterte, kasi si Inday Sara talaga ang susunod na Pangulo. Yun talaga ang nasa amin, nasa amin, wala nang iba. Kung sino man magbabalak na bumangga kay Inday Sara, wag na kayo. Mas mabuti pa sumunod lang kayo sa agos ng Duterte supporters, kasi tinitingnan namin kung sino talaga ang karapat dapat sumunod sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumunod kayo. Huwag yung magpakita king gilas kayo na siraan ang mga Duterte. Wala yun sa amin. Hindi kami naniwala, kasi alam namin na ang mga Duterte talaga ay napakabait at talagang makamasa ang kailang panerbisyo. Hindi yung may pinipili sila, at nababawasan ang korupsyon sa ating bansa. Pero ngayon mga kabayan, garapalan ang korupsyon sa ating bansa. Garapalan na. Tingnan mo, may isang babae binigyan ng 10,000. Ang natanggap lang niya is 1,500. Ito ay garapalan na itong korupsyon ng mga kababayan.
Laniman ka. Magdamag ka ng pila ina habang alam mo na magbibigay na ayuda, maaga kang pumunta, pumila ka doon kahit walang kain, walang tubig, pero ito lang ang matatanggap mo, 10,000 nagagawing 1,500. Tama ba yun, mga kababayan? Hindi tama yun. Kaya garapalan ang korupsyon ngayon. Pero itong si Bongbong Marcos, hindi niya ito nakikita. Hindi niya ito ng korupsyon, drugs, hindi ito nakikita. Ang nakita na yung advice ng kanan mga congressman, yung advice ng mga congressman na may mga personal interest sa kanya-kanyang mga distrito. So by the way, mga maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po. God is good all the time. God is good. Pitching nyo kaninong tanan, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kababayan.